Teka. Bakit daw? Teka. Kailan kaya? Teka. Eto na ang tambalang Mod Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Buenas tardes, magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Miyerkules. Ngayon po ay ka-20 ng buwan ng Mayo. Ito pa rin po ang palatuntunang Teka. Alas 4:38 na. At ito pa rin po si Senyor Pacheco kasama si... Monilagan po, magandang hapon sa inyo. Araw ng Miyerkules, Senyor. At meron na naman tayong mga bagong cases. Meron ka na ba dyan? Ayan, may latest tayo ulit. Mag-latest na muna tayo bago doon sa ating mga pag-uusapan. I'm sure pinag-uusapan ito at inaabangan ng ating mga tagapakinig. Ayan. Okay. At siyempre, Bago? teka. Alin, bago ba mataas yun? na naman eh. Ha? Mataas na naman itong mga bagong Ay, tumaas na naman eh. Nireport kanina ni Aya Yupangko. Teka ba na? Wala akong listahan dito. 279 yung Ayan. mga bagong kaso. 279 new cases for a total of 13,221. So mahigit 200 na naman ang mga bagong kaso. Ang mga recoveries laging natin... 200, ano? Ha? Laging 200. Ganyan talaga. Pero nung dati, umabot na lang ng 100 eh. Noong dati, 100 plus lang eh. Ngayon, talagang mas dumadami, no? Oo. Mukhang parating tayo sa third wave. Sabi nga ni Secretary Galvez ng NAP, National Action Plan, ang kaso natin between 150 to 200 almost a day. Okay, so yung ating mga recoveries medyo maganda ngayon, malaki-laki, Senyor. 89 ng ating mga recoveries. Ibig sabihin umabot na tayo sumampa na yung kabuuan ng, yung bilang ng mga... 2,932. Ayan, ang ating mga recoveries at ang ating mga nasawi. No? Kami po ay nakikiramay sa mga nasawi ng COVID. Ayan. Ang bagong, medyo maliit ngayon, Senyor, 5. Oo. Anyway, 2,000 ang kabuuan naman ng recoveries natin. 2,932. Yeah, recoveries ito. I'm talking about the death now, 842. Ayan. Oo. Okay. At siyempre, pag pinag-uusapan natin kung alin ang lugar na naman ang merong pinakamataas dito sa bilang na ito, alam mo kung saan ulit. As usual. Metro Manila NCR yan. Metro Manila pa rin. Of course. 150 ang nadagdag sa capital region natin. So ngayon nakikita mo na kung saan talaga maraming pasaway. Oo, maraming pasaway talaga. Lagi ka Hindi naman, in fairness naman kasi, Senyor, mismo ang population naman kasi natin sa Metro Manila, malaki naman. 12 million naman tayo dyan. Alam mo, Mon, dahil kasi hindi ka lumalabas, ako lumalabas, di ba? Pasimulan ang MEQ. Kasi MEQ tayo, di ba? Okay. Yung MEQ, hindi pa ho kami GCQ, ha? MECQ. Ayan, MECQ kami. Okay. Para ho kami GCQ sa Metro Manila. Ayun ang observation ko, ha? Dahil ang Quezon City, balik ulit sa dating yung Commonwealth, pinakamalaking karsada yan, di ba? Na sinasabing pinakamalaking karsada, pinakamatraffic, balik ulit sa abnormal. Abnormal na ulit kami. Sipin mo yun? Balik na. Pero may bago ngayon, Senyor, bago dyan sa doon sa mga numbers na lumabas ngayon doon sa hearing, no? Di ba? Yung COVID hearing natin ngayon, yung mga secretaries nandoon, may announcement na parang second wave. Ayan. Okay? Ayan. So, doon sa second wave, ang paliwanag naman dito ni Health Secretary, nung January pa, first wave na tayo noon. Ito yung kainitan at kataasan ng bilang ng mga cases ng mga Chinese sa Wuhan. So, siguro, pagdating natin nung Marso, doon tayo ng second wave. Ang kinatatakot nila ngayon, itong third wave. Parang ngayon ko lang narinig ito na second wave na. Oo. Nagulat din tayo, no? Na second wave na pala. At ang third wave na pala ang hinihintay natin. Mas nakakatakot at kapag daw nag-third wave, posibleng maging localized na lamang ang lockdown sa mga susunod na panahon. Kasi, localized na lang daw. Ayan ang gagawing lockdown naman. Nagtataka ka, yung third wave na yan, ang gagawin nila.
At tayo dito kay Secretary Galvez, yung hindi na magiging parang kamukha ng National Action Plan against COVID-19 ang gagawin nila, hindi yung pang buong Pilipinas. LGU na lang, local government na lang. Localized na lang. lockdown. Kada region Yes. o kada region. LGU na lang, sila na lang, ang mga local government units, Yan. because they know more or less dun sa mga kaso nila, kaya Ayan. sila na lang magpapatupad nun. At sila na magpapasya. Meron naman silang doon, may kapangyarihan under the responsibility at sa trabaho ng mga local government Ayan. units. Pero senyor, ngayong hapon, meron tayong katulad ng pinag-uusapan natin kanina, yung ating story conference sa dalawa. So, ang gusto kong pag-usapan ngayon, itong Land Transportation Ako? Hindi naman Regulatory Franchising Board, LTFRB, sapagkat meron silang bagong ipatutupad na programa o proyekto na ang mga drivers ng pampublikong sasakyan, buses, di ba, mga jeepneys, siguro taxis kasama rin dyan. Aba, may bago silang trabaho, contact tracer sila ngayon. Ayan. Kasi ang tawag nila ata dyan ay Book Time Transport Light Application. Wow, ano yun? Book time? Ay, Book Me pala. Book Me. Book Book Me. Oo. Sorry. Book Me. Ano ba yun? Anong book time? Oo. Book Me. Sorry. Book Me. Ibubook mo ako. I-book mo ako Transport Light Application. Okay, Oy, dina-download na ngayon Ayan, yan para dun sa mga kasi nire-require daw ito, senyor. Pero ang punto ko lang dito, bagong trabaho nila ito. Para ang hirap nito, mga drivers, operators ng mga sasakyan, at gayon din mga conductors ng buses, may bago kayong trabaho, contact tracers kayo. Ayan. At least Parang ang hirap para daw matrace kagad nila. Ayan, yung pasahero. Okay, yan ang purpose nila. Kaya wag daw matakot. Sabi nila, wag daw matakot na magbigay ng tamang impormasyon sa mga otoridad. Yan naman ang paliwanag nila. Book Me Transport Light Application. Transport Light Application. Okay, Yan, liwanag yan. Pero dito, para dun sa mga nakikinig sa atin, dito sa programang Teka Teka, senyor, so kukunin ng mga drivers ang cellphone number ng kanilang pasahero, pangalan ng bawat pasahero niya. I-record niya ito, magkakaroon ng form na dapat fill upan ng mga pasahero. At the end of the day, pagtapos ng bumiyahe, magpapahinga na siya, uuwi na siya, nakakota na siya, itatabi niya yung record ng kanyang mga pasahero. Kasi pagbubook ulit yan Pag nag-book yan, alam nilang, nasa akin ba listahan to si Ray Pacheco? Si Mayor mo, nasa listahan ko ba? Diba? Wala sa listahan to. Yan. Senyor, the record keeper pa ngayon yan. So yan, pag-usapan natin at LTFRB will join us mamaya, Mamaya. Okay, sana makuha natin. Okay, alamin muna natin sandali Puputulin kita, nandito na ang Pag-asa para malaman natin. Opening ng programa natin, siyempre, alamin natin ang lagay ng panahon muna natin at tingnan natin mula sa Pag-asa. Init, malamig, maulan, maaraw. Teka, ano ba ang weather ngayon? Okay, mula sa Pag-asa weather forecaster natin, alamin natin ang kalagayan ng ating panahon mula kay Joey Figuracion. Joey, buenas tardes. Magandang hapon po at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa kasalukuyan. Wala naman tayo namamataan na sama ng panahon na maaari makaapekto sa bansa o mamumuo sa loob ng ating area of responsibility. Ang easterlies, itong hangin mula sa silangan, nakakapekto sa Visayas at Mindanao. Samantala, ang frontal system naman ay nakakapekto sa extreme northern Luzon. At ito ay maghahatid ng kalat-kalat na pag-ulan at mga pulo-pulong pagkidat at pagulog sa Batanes at Babuyan Island. Samantala, mainit at malinsahang panahon ang ating maranasan sa nalalabing bahagi ng ating bansa kasama ang Metro Manila, lalo na bandang tanghali hanggang hapon. Ang ating asahan pa rin yung mga dagliang ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Ang ating agolang temperatura sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 35 degrees Celsius. At para sa kadang impormasyon, maaaring bisitahin kami sa aming website bagongpag-asa.dust.gov.ph. Yan po ating latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Joey Figuracion. Maraming salamat. At sumainyo ang ulat panahon. Laging maging handa, anuman ang weather. Okay.
Okay, maraming salamat. Yan po ang ating latest nakalagay ng panahon natin ngayong araw nito ng Miyerkules, araw ng tradisyonal na baklaran. Ayan. Okay. Okay. Balik tayo ulit. Kanina pinag-uusapan natin, di ba, yung bagong programa ng LTFRB. I think nandiyan na yata ang panauhin natin para madagdagan tayo ng mga information kasi marami tayong gustong linawin din Kasi inuobliga talaga nila ang PUV, Public Utility Vehicles, na magkaroon kayo ng manifesto. Ito naman, considering na pag bumalik tayo, senyor, sa GCQ na, no? So ito piniprepare nila ito. So malaman natin sa ating panauhin, si Joel Bolano. Okay, wala pa. Wala pa? Wala pa. At tinatawagan pa natin. At siyempre, yun ang sinasabi mismo ng LTFRB sa pamamagitan ni Chairman Delgra III, di ba? Na lahat ng PUVs tulad ng bus. Senyor, pag driver ka ba, gagawin mo yan? Hindi. Ang dagdag trabaho. Tapos, paano kung bumili yung prangkisa mo? Paano kung magkaroon ka ng penalty, hindi ka nagre-report? Kasi marami kang tanong dito. Paano pagka hindi ibinigay? Tingnan mo gagawin mo sa akin konti na nga ang kita ko. Nagkokonti lang ang sakay ko. Pagkatapos, magtatrabaho pa ako ng para akong, hindi ko alam kung ano ako ano pa talaga trabaho ko? Ako ba? Driver? Di ba pwedeng i-suggest lang natin sa LTFRB yung mga kukunin ng mga contact tracers, no? Kasi siyempre yung pasahero kailangan medyo watchful eye, a steady hand. Ayan. Di ba? Di ba may mga... Pati yung senses mo gagana dyan Paano kaya yun? Kala ko ba naghahanap tayo ng contact tracer na trabaho? Bakit nangyari? Bakit mukhang ang mga driver ang naging contact tracer? Parang ang sinasabi lang nung iba dito. Sideline ba yan o dagdag trabaho? Yun ang tanong. Tatanong natin yan. Kay Sir Joel. Okay. Baka makuha na natin si Mr. Bolano. Yung technical sa... Natali sana, senyor, may mga incentives. Gaganahan ka rito kapag ka naipon mo yung mga report na yan. Papayag na ako. May mga incentives yung mga operators sa mga drivers. Kasi that would entail additional job, additional work. Hindi, sana equivalent dun. Di ba mga nangangailangan nga tayo ng manggagawa na contact tracer? Di ba? O magkano ba yun? O idagdag nila, di ba? Yung mga contact tracers, ang dami dapat. 1.5 million. Nasa linya na natin si Mr. Bolano. Ang ating chief, ang technical division chief ng LTFRB. Mr. Bolano, magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Mayor Mon, saka Senior Ray. Magandang hapon po. Hi, Sir Joel. Good afternoon. Good afternoon po. Thank you for joining us for a short notice. Yan. Pinag-uusapan na ho namin Sir Joel, kasi parang ano ba ang mechanics nitong kinakailangan? Lahat ng mga information lang, cellphone number and name ng mga pasahero pagka under the GCQ na tayo sa public transportation. Ano po ba mga mechanics nito and bakit po na-introduce itong programang ito? Okay, salamat, Mayor. Ganito po yun, kasi part po ng ating guidelines galing po dun sa interagency sa ng department, yung pong contact tracing, kasi lagi po natin tatandaan, yung public transport, isang lugar yan na kung saan nag-iipon-ipon mo ating pasahero, so hindi pa rin naman natin alam, and under GCQ pa naman po tayo. So kailangan natin na magkaroon ng pamamaraan na in the event, wag naman po sana magkaroon ng isang COVID spread sa isang papuling sasakyan. Madali po nating matrace kung sino-sino po yung kasama niya doon sa isang sasakyan. At ito naman po ay ginawa ho ng guidelines ng LTFRB. Hindi naman ganun kadami yung gagawin ng ating mga driver o kaya yung conductor. Kasi nag-devise ho tayo ng maliit na papel na kung saan pag-akyat po nila, pwede nila pong fill upan. Pagbaba nila yung hulog sa isang lalagyan para lang po makuha natin yung minimal information lang po. But yung mga bus rider naman sila mag-device, kung gusto nila may lilistahan pag-akyat, pwede naman po yun. Basta importante lang makuha natin yung minimal information from the passengers. The minimal information, Sir Joel, ito number one, yung cellphone number ng pasahero.
Opo, sa And kanyang then, pangalan po. The name. Yung address po, hindi Yung na. address, hindi na ho. Hindi na po. Okay. Ang additional lang po doon, yung oras ng pagsakay niya Okay. at yung destination niya po. Okay. Okay. So, paano kung yung mga minsan may mga loko yung kung mali-mali yung mga information na ibibigay, wag naman sana. Alam niyo naman, ang mga Pilipino Oo, lalagay na, mali-mali, 09147, whatever. Baka ibang number po yung ilagay. O yung number ni Mon Ilagan ang ilagay. Meron ganun Paano ito, Sir Joel? Yes, kaya po ang LTFRB kasama na po ang DOTR, umaapila po kami sa mga pasahero. Ito po ay para sa kanilang kaligtasan. Ayun. Kasi sa ganitong pagkakataon, kailangan natin magtulong-tulong at hindi ho natin makikita yung kalaban natin. So, this is not the time siguro para ho magloloko-loko ang mga maglokohan in terms of that information. Kasi malaking tulong ho yan para ho sa pamahalaan. Yes. Sana po para sa ating mga pasahero, very simple lang ho ang hinihiling ng ating pamahalaan pagdating ho dyan sa contact tracing. So Joel, but at the end of the day, so ito kino-compile ito ng operators, drivers, or conductors, para just in case merong pasaherong may COVID, nagkaawahan, so matitrace ho natin. Magtatawagan ho yan. Ganun po ba yun, no? Tama po, nung during po sa ating mga konsultasyon sa ating mga operators at mga leaders ng ating public transport, ang advice po natin at the end of the day, pwede po nilang i-gawa ng isang master list yan for the day. Hindi naman siguro tatagal na panahon para itabi nila yan. So, for purposes po ng contact tracing, kailangan na at least nasa kanila yan para in the event na may mga information na kailangan sa kanilang sasakyan at nagkataon halimbawa doon sa kanilang sasakyan nangyari, madali ho ang contact tracing. Contact tracing. So may bagong trabaho sila, Sir Joel, contact tracer sila rin ngayon. At the same Tutulong time. sila sa gobyerno. Okay, ganun po ba yun? Actually, malaking bagay po yun para sa ating pamahalaan. Wala po bang additional ayuda naman para doon sa mga Parang incentive, senyor? Incentive, wala mo ba? Kasi baka isipin ng mga driver natin, na mga public drivers natin, na mga konduktor, isipin nila, dagdag na trabaho to, wala man lamang konti na nga kikitain namin, tapos dinagdagan pa kami ng trabaho. Yan po. Kasama po talaga yan sa pagtitiis natin. Ngayon, para po kasama sa new normal, guidelines nila. Ayan. Sir Joel, so ganito po yun. So kung sakasakali namang hindi magawa ng yung responsibilidad ng driver o kaya ng operators, alam natin ang LTFRB ang siyang talaga nag-hear ng mga prangkisa ng mga sasakyan. Wala ho ba naman corresponding penalties o sanction doon sa mga hindi sumusunod at doon sa mga hindi nakikipag-cooperate na mga drivers, operators, and conductors? Meron po, napakalinaw po na nakalagay po sa ating mga circular na meron pong karampatang penalties po yung pag hindi po sila sumunod doon sa simpleng guidelines po ng ating pamahalaan. Nakalagay ho doon, very, very clear na meron po silang pananagutan sa circular natin. Like halimbawa po kung hindi po siya, pwede po siyang isusyokos para po i-heard naman po yun. Meron naman po tayong tinatawag na due process. Pag napatunayan nyo, pwede pong masuspend yung kanyang franchise, pwede pong makanselo yung kanyang franchise. Halimbawa po, naging ang mali ang binigay nung pasahero. Pananagutan pa rin ho ba ng driver yan? Kung alam mo, hindi siya makontakt, dahil kasi yung binigay na numero, iba ho. O wala ho kaya sa numero yun. Apo, alam mo, tama po kayo. Pwede yung mangyari yun Opo. Pero alam niyo po ang ating talaga hindi na po pananagutan ng ating drivers yan dahil hindi naman nila hawak yung pasahero. Opo. At even the LTFRB, hindi rin hawak yung pasahero. Siguro, ang isipin na lang po natin, kung nangloko siya doon sa kanyang paglagay ng information, huwag naman sana, may mangyari, baka po, imbis na makontak siya, hindi ho siya makontak. Yun na nga. Yun hirap Sir Joel, merong si Cherry Pie, nakikinig sa atin, nanonood sa atin sa ating live telecast. Ang tanong dyan, kung ibibigay ng tama yung number nila o yung address. Ayan, sabi niya sa Pilipinas pa. O kaya naman, sabi niya, nako, dagdag na trabaho yan, Sir Joel.
Dagdag na nga rin talagang dagdag na trabaho ngayon. Yes, so katulad po ng nabanggit ko nga po, lagi pong apela namin na sana po makipagtulungan po ang ating mga pasahero. Kung hindi man nila ibigay yung tamang informasyon, hindi naman yung driver ang magkakaproblema. Ayun. Yung pasahero. Ano po? Yung pasahero. Yeah. So, kailangan dito, yung pasahero, meron din siya. He keeps the records of all those passengers. Ganon din yun, ano ho? Actually po, ang nakalagay doon sa MC namin, yung mga operator driver, dapat paskill din sa mga sasakyan nila. Yung basic information din ng sasakyan, plate number, ilagay din po yung driver name, or yung contact number ng driver o operator. Para po ako po yung pasahero, pwede ko rin kopyahin o picturean ko ng ating cellphone para po kung halimbawa nabalita, may nangyari, pwede niya rin pong tawagan. Kumbaga vice versa po yun. Pwede tayo magtulungan doon. What about, meron may nagsasabi na parang invasion ng kanyang privacy, bibigay niya yung kanyang cellphone. At saka yung kanyang telepono. Sa bagay, meron na tayo, Sir Joel, the National ID System, lahat naman nandun din eh. Opo. Pangalawa po, tandaan natin, ang ina-address natin dito, hindi lang o public transport, kundi yung ating hinaharap na public health concerns. So, sana po, maliit na bagay ito para makatulong tayo sa laban po dito sa virus network. Sir Joel, Sir Joel, dagdag ko lang po, ano po yung babala ninyo doon sa publiko laban nun sa tinatawag na Book Me Transport Lite application na hindi nila autorisadong mag-operate? Kumusta po naman yan? Paulit po, senyor? Yung yung tungkol po sa Book Me Transport Lite application na hindi nila hindi autorisadong mag-operate. Opo, buti po nabanggit niyo po yan. Meron na po kami mga warning dyan sa aming mga social media na yan po ay hindi autorisado ng ating LTFRB. Ayun. Wala po, ang lahat po ng mga booking companies like yung mga TNC, ang tawag po natin yan, transport network companies like yung Grab, may Hype, mayroon po tayong Hirna. Ayan po yung mga authorized na accredited po yan ng ating opisina. So ito pong sinasabi niyo, pinacheck na rin po namin na hindi po siya kasama sa accredited namin. Illegal po yan dahil kung ang ino-offer niya ay public transport at nagpapabook siya, may violation po siya. Baka kung sakaling ma-champion po siya, pwede pong ma-impound kung may sasakyan pong involved. So, kolorom ito, Sir Joel? Basically, Mayor, opo. Ayun, mabuti na malinaw na po sa amin yan, ha? Senyor, teka, ikaw ang tatanungin ko, saan mo nakuha yan? Dito, yung Book Me? Dito, nga. Buti, nasabi natin kay Sir Joel, nakatulong tayo. Kaya nga. Ano pala? Buti na lang, nabanggit. Anyway, so just one last, pag pumunta na tayo sa GCQ, which is, well, I hope, unti-unti, babalik na yung public transportation. So, ano ang minimum, the guidelines ngayon sa mga jeepney operators at saka sa mga bus operators? So, ilang porsyento lamang ang pwedeng i-allow na sumakay ng mga passengers, Sir Joel? Ayan. Okay. Pagdating po natin ng GCQ, very clear po sa ating guidelines na 50% lang po ng capacity, lalo na po sa buses, sa jeepney. 50% lang po ang pwedeng isakay, excluding the driver. O kaya kung may conductor, excluding na po yon. Pagdating po sa jeep, ganun din po. Sa UV Express, kung sakali man, mayroon po tinatawag na 2 person per row ng ating kanilang upuan. Sa taxi po at sa mga PNBS, ang kanila pong capacity ay 3 passengers ang maximum. Ang advice namin dun sa guidance, so dapat po yung mga driver's compartment ay nakasil po yon ng permeable materials o kaya ng transparent materials para po nakasil naman po yung ating mga drivers apart from separated from the passengers. Sa tricycle, so kailangan lalagyan mo ng seal yung driver's portion, yung sa para walang hawa talaga. Ayun. Opo, siyempre secure din natin yung mga driver, secure din natin yung passengers. Di pag nag-renew po ng franchise dyan, halimbawa, binigyan ninyo, kailangan, one of the requirements na yon na kailangan makita yung taxi, yung unit, na gano'n. Ganun po ba yun? Opo, kung yun na po magiging new normal natin, palagay ko, kasama na po yan sa ating mga magiging gabay. Dagdag gastos sa tricycle po. Joel? Sir Joel, sa tricycle po. Paano ang tricycle?
Sa tricycle po ay hindi po jurisdiction ni LTFRB, yan po ay under the yes. jurisdiction of the DILG. Okay. LGU, I see. LGU na po yan, in tricycle. Mhm. Okay, so when do you plan to implement the project, Sir Joel? Ito pong mga guidelines po na ito ay kapag nag-GCQ na ho tayo. Kasi Ayun. pag GCQ po tayo, limited public transport, limited capacity po yan. Pero even the public, limited din naman po yung mga lalabas yan. May mga identified din po yan. So hopefully we can give the public yung public transport na talagang kailangan nila pag nag-GCQ na po tayo. So walang exemptions dito, no? So lahat kailangan talagang sumunod sa public transportation. At Tama po, kailangan sumunod doon sa pinag-uusapan natin na dapat merong talagang listahan ng mga sasakay. Okay? Tama po. One last, I know that it is just covered ng LTFRB. No? Paano kaya dun sa LRT tsaka sa MRT? Ganun din ho ba? Ganun din po ba yun? Of course, under ito umbrella ng Department of Transportation Pareho din po? Sir Joel? Doon din sa, kung di ako nagkakamali po, doon po sa compliance ng social distancing. Pareho. Ulitin ko po, even sa public transport on the road, yung social distancing, even sa bus stops o sa waiting area terminals, kailangan po implemented yung social distancing. Ayan. Kaya nga po 50% yung capacity natin para ma-implement po yung ating social distancing inside a public transport. Sa mga train natin, ganun din po, may mga ini-implement din po sila to comply with the social distancing. Lesser capacity din po ang mangyayari sa kanila. Ayan. Okay. So Maraming good salamat. luck. This is part of the new normal. Tignan natin whether it would be successful. And wala we tayo hope that it would be successful para lang in the fight against COVID-19. Maraming salamat po, Sir Joel. Maraming salamat. Thank you. Okay, salamat sir. Si Joel Bolano, ang Technical Division Chief ng LTFRB. Magbabalik ang palatuntunang teka-teka. Marami tayong utang, Miss Mayor. At may senyas na naman ng ating engineering. Okay, magbabalik po kami paglipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Ganap ng 5:03 na po ng hapon. Teka, 4:30 na. Teka, 4:30 na. Okay, balik tayo sa palatuntunang teka-teka. 5:13 na po. Mga amigos at mga amigas, si Senyor Ray Pacheco pa rin at Monilagan. Okay. Senyor, batiin muna natin to. Bati na tayo. Pero alam mo, grabe, ang bilis ng oras. 5:13 na. Wala na naman tayo mai-discuss dito. Okay. Pero kailangan din batiin yung mga comments ng ating mga tagapakinig. Okay? Nais kong batiin si Bernice Silagan Magbanwa. Uy, magandang hapon sa iyo, Bernice. Si Delia Velarde, bumabati sa atin. Si Jimmy Belches. No? And of course, si Annette Alegre D, ang ating mga suki. Good afternoon, Senyor Ray Pacheco and Mayor Mon. Stay safe and healthy. Si Stella Gordula Kahimat, stay safe po. Meron pa sila listening from Pakil, Laguna. Baabo tayo sa Pakil, Laguna. Oo naman. Malapit-lapit lang yan Malapit-lapit lang naman yan. Malapit lang. No? Si Art Ramos, magandang hapon. Si Cherry Pie, na binanggit natin kanina. Sabi ni Stella, sana po iplano ng maayos before ipatupad for the benefit of everyone. Ayan. At si Melody na Puto Harabe na nakikinig sa atin na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Melody, happy birthday mula sa BKBC. Ayan, at kay Mayora Veron Ilagan. Ayan. At si Annette Alegre D, sabi niya, Senyor, yung bang pag-book sa mga pasahero, lalo na yung mga pauwi sa probinsya, ano ba ang procedure? Dapat siguro bago bumili ng ticket, kunin ang mga name, address sa Manila and address sa destination, contact, and etc. Siyempre din. Importante rin yan. Kasi contact tracer na nga ang labas nila, di ba? May mga trabaho na nga Hindi ko alam. Si Delia Velarde, sabi niya, wala na palang kikitain yung mga bus driver at conductor kasi may dagdag sa na trabaho. isang bus, senyor, sa halip na 50 yung kapasidad, wala, kalahati lang. 25 na lang. Kalahati lang. Ay, ang layo pa raw ng biyahe nila, Lucena. Wala ka magagawa. Yun ang new normal. Maliwanag naman na sabi sa kagina sa atin ni Boss Joey. Ni Boss ng LTFRB sa atin. Ay, wala ko tayo magagawa. New normal.
New normal. Lahat talaga mag-a-adjust, no? Alam mo ba kung bakit? Punta ka nga sa mall. Ako, nanggaling na ako ng mall kanina. Bakit masyado kang magala? Para kang hindi natatakot. Di ba sabi, stay at home? Hindi. Pambirap naman. Pwede naman mag-check ka naman eh. Ang dami. May mga kasama nga kami dun eh. Ang ibig mo sabihin, stay at home kung gusto mabili ng tao. Lulusot ka pa. Alimbawa, anong bibili mo? Dapat ang binibili mo lang essential. You will go to the supermarket. Baka bibili ka na naman ng bagong damit, pantalon at sapatos. Sino may sabi sa'yo wala? Bukas na. Bukas na kita mo. Kaya nga binabalita ko sa'yo. Kaya nga alam ko nga bukas na. Parang sinasabi ko, nag-observe lang ako. Hindi naman din-essential. Bukas na pala. Kung hindi naman din-essential, wag na muna. Baka naman, sabagay sa mga restaurants ngayon, puro take-out. Take-out. Walang pwedeng kumain. Kawa mo ng pagkain. Wala muna. Pero yung mga damit, yung mga nagulat na ako dyan, mga pabango, lahat yan. Bukas na yan. Nako. Pero walang masyadong tao. Nag-observe lang ako. Katapos, gagamit ka ng escalator, may palatandaan na yung escalator kung saan ka lang pupunta. Doon ka, diyan ka. May mark. May mga mark na mga dadaanan mo. Tapos, yung nila, pamunas, basa yun. Mukhang merong sanitize na yung paa mo, pagtapak mo doon, para nababasa. Basa na yung yung tapakan eh. May nakalagay na siguro na na alcohol, whatever. Kung ano yung nakalagay doon sa na yun. Maliban sa lalagyan ka pa ng alcohol ng gwardiya at saka baka tinitingnan ng yung lagnat mo kung nga. Babariling ka muna. Thermal scanner, tawag doon. Tinitignan yung body temperature mo. Kung lalampas ka ng 36, mag-38 ka, point something, ibig sabihin nun, may fever ka na, di ba? Yun. Alam mo naman, kasi ngayon anyway, senyor, nababanggit mo yung mga experience. Ikaw, gala ka kasi ng gala, no? Alam mo, sa panahon ng COVID cases ngayon, no? Meron isang study, 4 na sektor ang apektado. There were 4 sectors affected badly hit in terms of income, yung kita. Ano ito? Dalawa na, no? Dalawa na ang problema natin, ano? Oo. Yung COVID at saka yung kita. Ng COVID, kita at COVID. Sasabayan pa ng dagdag na ang mabigat dito, kita at hindi nakikita. Okay. Dalawa yan ha. Balikan ko lang muna to ha. At hindi nakikita. So, ito yung mga sektor. Number 1, sinasabi natin, di ba, palagi ang sinasabi, tourism. Turismo. Kasi, walang mga incoming flights, walang mga turista dito sa atin, di ba? So wala rin pumapasok sa mga hotel, yung mga guests. No, local or foreign, wala. Kaya ang kita sa turismo natin, apektado 'yan. Ang mga resorts sarado, restaurant sarado. Alam mo kung ilang percent 'yan? Nako, medyo malaki-laki ito sa turismo, about 40%. At least yung restaurant, kahit pa paano, kumikita. Dahil doon sa delivery. Dahil may take-out. May take-out. At meron delivery. Ayan. Pero sa turismo, wala. patay talaga. Una bes na wala. Una bes wala. Tourism accounts for 15%, 15% ng country's gross domestic product ang nawawala. Kaya nga, billion ang perang nawawala dyan eh. Pangalawa, senyor, yung mga services, mga hotels, restaurants, transport sector, food and health products. Marami yan. Yan ang badly hit. Ano to? More than close to 40% ng GDP. Ang nawawala. Ito yung economy's largest sector. At pangatlo, yung manufacturing, which is 21% ng gross domestic product natin. Ayan. At ano pa? Ito, marami apektado, senyor, pang-apat. Retailing. Ito yung mga nagbebenta, selling all sorts of non-essential goods. Ito yung mga nasa mall, yung pinupuntahan mo, senyor. Na walang bumibili. Walang bumibili ka. Walang bumibili. Naka-aircon, wala kang bumibili. Meron ka makita, ilan lang. Basta, isa. Naka-tsempo ako, isa. Pero bukas lahat. Pero wala. Pero hindi mainit, senyor, sa aircon. Sa mall. Di ba, kinontrol nila yung temperature? Hindi mainit, hindi malamig. Hindi masyado malamig. Ayan. So wala ka na ring wifi doon. Tinanggal na lang muna nila. Hindi ko alam yung wifi. Tinanggal din eh. Tinanggal din yung mga wifi doon para wala nang masyado nag-i-standby. Yung pupunta lang talaga doon, talagang importante. Ang kawawa. Sabi sa'yo, lakwachero ka talaga eh. Ang kawawa, yung nagbabantay sa bawat yung tindahan, na wala, nakangangan lang siya. Walang bumibili.
Yes, senyor, kung bakit ko nabanggit ito, Mhm. parang ito, papasok na tayo doon sa sektor ng mga manggagawa, di ba? Ayan na. Ang daming mga manggagawa na talagang hirap na hirap, nagre-reklamo. Sinabi mo At pa. pati mga employers na, nagre-reklamo na nito, humihingi na ng tulong sa gobyerno kasi, kung gusto mo ipa-test yung empleyado mo, ikaw ang gagastos. Yun na nga. Di ba? 50% papasok at 50% skeletal force, 50% work at home. Ade. Pero ang problema, wala ka namang shuttle kasi maliit na company ka. Ayan. Well, Okay. ito yung sinasabi ko, hindi ito komentaryo, kung hindi feedback ito sa mga maliliit na kausap kong mga negosyante. Ano ba naman yan? Ayan. Parang itinataw na natin ng gobyerno sa atin lahat. So, tungkol doon sa trabaho sinasabi mo, paano yung mga overseas Filipino workers na parating pa rin Aray ko. hanggang ngayon? Ilan ang uuwi daw? Ayon sa Department of Labor na naman, mahigit 40,000 mga OFWs ang uuwi sa Oo. Pilipinas ngayong buwang ito. Hindi, Ayan. by June ito, actually, senyor, 42,000 na mga Oo. OFWs. Oo. Pero problema, saan mo pero tapusin ko lang yung di ba? Ito ngayon, ito feedback din sa ito, bago tayo pumunta doon sa OFW, senyor, if I may. Di ba, parang feedback ito na mga maliliit na manggagawa dahil ang hahaba daw ng kanilang nilalakad. Sinabi mo pa. Nagdodoble pagod yung mga workers. Yun nga So, lang po na ngayon ni Senador, sabi niya, paano pa gagawin ba natin dito? Bigyan nyo ng pansin yan. Bigyan nyo naman ng ng masasakyan. No? Kaya ang DOTR ata ang binigyan nila ng atensyon tungkol Ng dyan. responsibilidad, para mag-provide ng mga public transportation. Ayan. Oo. And of course, pag nag-provide ang gobyerno para doon sa mga workers, kasi, pare ko, hindi naman talaga nakaya ng mga employers. Kung halimbawa, 10 lang empleyado mo, hinati mo pa, yung 5 work at home. Yung 5, Papapasukin mo. papasok sa opisina. Paano kung malalayo yan? Halimbawa, galing ka ng Quezon City, papunta ka ng Rizal, papunta ka ng Cainta. Paano kung ang trabaho niya ay skilled? Hindi naman po pwedeng pang bahay. Yan, dalawa yan. Halimbawa, maintenance. Wala, hindi po pwede sa bahay. Well, hindi work at home yan. Exactly. Ayan. So sana yun makita, no? Makita ng gobyerno natin at tignan kung paano rin matutulungan sapagkat as far as the employers are concerned, talagang medyo overburden na rin sila sapagkat talagang wala Ayan. for the first 3 months or 4 or 5 months, wala, bagsak ang ating ekonomiya, bagsak. Ayan. Okay, pero- magbabalik tayo muna dahil kasi baka mawalan tayo ng komersyal. Sumisedya sa atin. May utang na naman tayo. Okay, babayaran muna natin. Magbabalik po kami. Sandali po lamang sa palatuntunang Teka Teka. Alas 5:23 na. Teka, alas 4:30 na. Teka, alas 4:30 na. Ay, bayad na tayo. Okay. 24 minutos na. Makalipas ang alas 5 na nga po. Bayad na tayo, ha? Pwede na tayo. On the air na tayo lahat. Atin na to. At kaya lang, hindi natin makuha si Kakdak, ang ng OWA, at hindi naman natin maabutan, hindi na busy lahat eh. Si Arman, si Brigadier General, si Arman Badillo, yung tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Hindi rin natin. Nasa rin yata sila, nasa Senate din sila nandun nga Kasi pala lahat. importante sila dyan lahat sila nandyan. Kaya importante dahil siyempre, alam mo na, kino-question na ng Malacanang, pinaimbintaryo na ng Malacanang yung bilang ng mga repatriated OFW, di ba? Kaya siguro isa sa mga tinatanong ngayon niya sa hearing, hindi natin alam. Kung ano yung... Ang what we have now under sa document natin, may mga 27,000 na mga already returned na OFWs. No? Some of them underwent already itong mass testing na nandun sa quarantine areas. Kaya nga, there was a viral video na parang yung mga OFWs na bumalik at nandun sa OWA parang facilities, abay siksikan, senyor. Yun na nga. Parang walang physical distancing doon. Hindi maghahawa-hawa yung mga yun kung mayroong positive doon. Kaya yung iba, dapat dyan, yung records, kanina sinasabi din sa hearing ni Senator Gordon, ayusin yung records yan para mapauwi na yung mga dapat pauwiin ng mga OFW sa kanilang mga bahay. Ilang araw ba talaga? Buwan ba o 14 days lang ang 14 quarantine? Bakit lumalampas na yung iba? Kaya nagkukumpul na sila ron eh. Oo, Di ba? oo. Hindi kasi nun, yung 14 days quarantine nila yon. Pag
pagka yung kanilang resulta ng examination goes beyond 14 days, hindi ka pwedeng umuwi. Kasi kailangan malaman mo yung resulta ng na examination mo, whether ito ay rapid, okay, hindi, rapid kasi mabilis sa blood, no? Okay, yung swabbing, no? So, ayan. So, medyo kung may katagalan, so you will have to stay beyond pa 14 days. Kaya yung sinasabi iba, naiinip siguro yung tumatakas na. Umaalis na lang. Kasi nakakapagtaka 13,000 atang OFWs na yung nakapagtapos ng COVID test at quarantine. Hanggang ngayon, wala pa. Hindi pa rin nakakauwi. Di ba? Pero, yes, senyor, malaking problema ito para sa gobyerno. Dahil kung babalik itong 42,000 by June, so magka-quarantine lahat yan. Yung iba dyan, karamihan mukhang mga naka-hotel. Yun na nga. Saan quarantine areas mo ito? At ano ba to, gastos ng gobyerno, lahat ito, pati yung mga pag-swab test, yung natural. Saan sila gawin? Sa kanila? Anong asahan mo? Pa rin. Paano pagkain ito, senyor? Sila gobyerno pa rin? Gobyerno pa rin, siyempre. Saan kukuha naman ng magagastos yung mga nandyan? Sino magbabayad sa hotel, senyor? Si Juan de la Cruz. Simon Ilagan. Simon Ilagan, si Ray Pacheco. Wala bang kumikita dyan? Bakit tumatagal ng ganyan yung mga OFWs? Diba? Eto pa yung pangamba ngayon ni Chief Implementer Carlito Galvez. Nauubusan na tayo ng quarantine facilities. Yun ang mabigat doon dahil nagkakalumpumpuan na Walang lumalabas puro papasok diba? Ikaw ba yun? Parang sine, hindi na lumalabas yung mga nanonood na sine? Yun na. Oo. Okay. Kaya, yun ang medyo mabigat na problema. Tapos, yung mga OFWs na dumadating, ang isang nakatatagal din dyan, yung pag-encode ng Philippine Coast Guard. Of course, kasama Philippine Coast Guard, Red Cross, pati yung mga OWA, POEA. So, medyo natatagalan doon sa pag-encode ng mga returning OFWs. Ayan. Kaya medyo, hindi, ang problema kasi nga dyan, so, saan mo ilalagay yan? Yeah. I cannot just imagine, kung i-hotel mo yan, 14 na araw, laking gastos nun. Katapos sabi, may darating pa ulit. Diyos ko na. May parating pa, di ba? Sabi ni Secretary ng Labor, may parating na. Merong parating na. Paano ngayon yan? Oo, I think that's automatic, katulad ng sinasabi ni Secretary Bello nung na-interview natin. Para dun sa mga returning OFWs, meron silang automatic assistance sa mga 10,000 pesos per OFW. Kaya kung makukuha pa natin ng Philippine Coast Guard, alam mo yon, sabi nga ng Philippine Coast Guard, hindi pa nakakarating ang lahat ng mga barko na nandun, kasi lahat daw ng barko, hindi maaaring walang Pilipino doon sa seafarer. Ibig sabihin, lahat ng mga, alam mo naman kasi yung Pinoy Ito yung mga sea-based. Nasa dagat, Yung mga marino, at saka yung mga nagtatrabaho sa hindi lang marino, kundi yung mga nagtatrabaho. Yung land-based din naman, malaki din ito. Ito yung mga pinauwi ng kanilang mga employer. O kaya nagsarado, o kaya domestic helpers. Hindi naman gumagana rin ang cruise. Ang cruise. Kaya ang mga puro cruise na mga vessel ang dumarating dyan sa sa pantalan natin. Mantakin mo yan na ang laman niya kung ilang OFW siya. Yun ang problema natin. Na mga seafarer. Yan. Na nagaling sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi ng Pilipinas, ng mundo. Okay. May meron ko mababatiin dahil 29 minutes past the hour of 5. Ayan, ilang minuto na lang. Isang minuto na lang tayo. Okay, wala na. Sabi ni Jimmy dito, Jimmy Belche, sabi niya dito, kasi quarantine naman talaga 14 days, di ba? Ako, parang 14 weeks pa yung sinabi niya. Ibig sabihin, magtatagal pa talaga pag sa mga resulta. Sabi na, walang kwenta yan. Ang inaalala natin dito, yung darating tayo sa third wave, di ba? Na kapag nag-general community quarantine daw tayo, isa sa ilalim, pero aminado sila, magkakaroon tayo ng third wave. Sabi ng DOH. Yan ang mga natin. Sabi ni Jimmy, the socio-economic impact of COVID-19 is very alarming. Sinabi mo pa. Very, very true. Totoo naman. Very alarming and bad sa economy. Sabi ni Annette Alegre D, COVID certification of vaccination identification to keep track of people. Ito yung para dun sa contact tracing. Sabi niya. Nako, talaga. Ayun. Okay. Wala na tayo babatiin. Binabati ko si Gary Lucero, dyan po at yung mga kasama natin dyan sa Pateros. Ayan. Okay. Ito pa, meron pa. Si Raymil May Reyes. Ano ang proseso at requirement ng pag-uwi ng probinsya
Ano pa to? Bakit binago? Et cetera. Wala ho tayong magagawa. Nagbago na ho talaga ang normal. Wag nyo daw sabihin bakit binago. Talaga hong binago na ang normal. Ayan. Yan ho ang mangyayari dyan. Maganda na po tayo dyan. Natin siguro yung sagot dito ng OWA o POA kung anong gagawin sa mga returning OFWs because medyo alarming din itong problemang ito pagdating ng June. So I think kailangan paghandaan dito ng mas malaki ng pamahalaan natin. Okay, bago tayo magpaalam, gusto ko magbigay muna ng ilang text ng Bible natin, no? Para dito sa ating mga kababayan at mga patuloy na mga sumusubaybay pa rin sa atin dito sa DWIZ sa ating palatuntunan Teka-Teka. Sabi ng Mikas 7:7, ako ay magpapakita ng mapaghintay na saloobin sa Diyos na aking kaligtasan. Kaya tayo magtiyaga-tiyaga pa. Hadiringgin ako ng aking Diyos. Ayan. Kaya antabay lang tayo. Darating din tayo dyan. Mikas 7:7. Ayan. Yan ang teksto natin. Okay, so paalam na tayo. Alam na. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagsama sa amin ni Senyo dito sa programang Teka. Araw-araw po ito, Monday to Friday. Ito po ang inyong lingkod, Mon Hilagan. At syempre maraming po salamat sa lahat na matuloy na pa rin sumusubaybay sa amin mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Ito pa rin po. Ito po si Senyor Pacheco nagsasabing, Mon Hilagan. Don't worry. Be happy, stay safe, always. Bye. Antabayan ang lamang sa loob ng ilang sandali ang palatuntunang On The Go. Teka, alas 4:30 na.